Rendell Tagalog Love Stories presents Ikaw ba ang bagong babysitter? Tanong ng isang matandang babae kay Sunshine. Opo. Magalang na sagot ng dalaga. Ako po si Sunshine Martinez, 27 years old, taga Bataan. Iha, wala ka sa pageant. Tinanong ko lang kung ikaw ba ang bagong babysitter. Ang dami mo na kaagad sinabi. Masungit na sabi ng matanda. Pumasok ka na sa loob at hinihintay ka na ni Sir Cleo. Sungit? Bulong ni Sunshine bago dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay. Daddy, malapit na pang recognition ko. Napahinto si Sunshine sa paglalakad at napatingin sa dalawang tao sa sofa na naglalambingan. Isang batang babae at isang lalaking halos kaedad niya lamang. I can't come there. Sagot ng lalaki. Your new yaya will come with you. Pero mas maganda po kung parents ang magsasabit ng medal ko. Ikaw na lang po ang parents ko eh. Ano po gusto mo? Hukayin ko ang libingan ni Mommy? Nakangusong tanong ng batang babae na ikinatawa ni Sunshine kaya nabaling ang atensyon sa kanya ng dalawang taong nakaupo sa sofa. Napaayos ng tayo si Sunshine at ngumiti. Hello po, ako po si Sunshine Martinez. Ako po ang bagong babysitter ng anak nyo. Pwede rin pong nanay kung trip nyo. Tumayo ang lalaki habang buhat ang kanyang anak. Ang tagal naming naghintay sa'yo. Sir, paano hindi po tatagal? Naligaw po ako. Napairap si Sunshine. Ang laki-laki naman po kasi ng subdivision nyo. Lahat yata ng street, naikot ko bago ako makarating dito. You should have asked the guard. Sagot ng lalaki. Sir, English speaking po eh. Napasimangot naman si Sunshine. Nire-reserve ko po kasi ang English ko para sa inyong mag-ama. Anyway, this is my daughter, Thea Clarkson. Siya ang aalagaan mo. Tumango si Sunshine at kumaway sa bata pero sinungitan lamang siya nito. Make sure na mababantayan mo siyang mabuti dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, humanda ka sa akin. She's allergic to any type of seafood. Ibibigay sa'yo ni Manang ang listahan ng schedule niya sa school at pag-inom ng vitamins niya. Tumango si Sunshine. Noted po sir, arigladong-ariglado sa akin yung anak mo. Hindi na siya pinansin ng lalaki at binalingan na lang ang anak nito. Daddy will go now. Magpakabait ka ha. Uuwi ako mamaya para sabay tayong mag-lunch. I love you. I love you too, Daddy. Sagot ni Thea at hinalikan sa pisngi ang ama. Binaba ng lalaki ang bata bago ito maglakad palapit kay Sunshine. Napatitig naman si Sunshine sa mukha ng binata dahil tila pamilyar ang lalaki sa kanya. Pakiramdam niya ay nakita niya ito kung saan. Your eyes should always be on my daughter. Malamig na sabi sa kanya ng binata. Napalunok si Sunshine. Yes, sir. Nilagpasan siya ng lalaki at dire-diretsong umalis. Napahawak na lang si Sunshine sa kanyang dibdib nang kumabog ito ng ubod ng lakas. Nagugutom po ako, yaya. Sabi ni Thea at hinila ang suot niyang damit. Mamaya ka nakiligin sa daddy ko. Babaero po yun. Hindi naman ako kinikilig sa masungit mong tatay. Sagot ni Sunshine. San pala ang kwarto ko? Ilalagay ko muna sana itong bag ko. Ako na maglalagay ng mga gamit mo sa kwarto. Muntik pang mapatalon sa gulat si Sunshine nang biglang lumitaw ang matandang sumalubong sa kanya kanina. Lola naman, papatayin mo yata ako sa gulat? Sabi ni Sunshine. Hindi siya pinansin ng matanda at basta na lang kinuha ang bag niya. Nilingon naman ni Sunshine ang alaga niya. Tara, dalhin mo ako sa kusina para mapakain kita. Tumangulang ang batang si Thea at dinala siya sa kusina. Nang makarating doon ay pinaupo ni Sunshine si Thea sa upuan at saka siya nangalkal sa kusina. Anong gusto mong kainin? Scrambled egg and meatloaf po. Sagot ng batang babae. Tumango lang si Sunshine at nagsimulang magluto. Nang matapos siya, ay kaagad siyang naghain para sa bata
at para na rin sa kanya. Alam kong makapal na ang mukha ko, pero sabayan na kita ah. Wala pa akong kain at talaga namang mahihimatay na ako sa sobrang gutom. Sabi ni Sunshine sa batang babae. It's okay. Sagot ni Thea. Nagsimulang kumain si Sunshine na nakakamay lang. Napatigil naman si Thea sa pagkain at napatitig na lang sa babae. Aren't you going to use spoon? Nakangiwing tanong ng bata. Mas masarap kapag nakakamay. Tapos sausawan ng toyo at kalamansi. Subukan mo, hindi ka magsisisi. Napaisip naman si Thea. Ilang sandali lang ay binitawan nito ang kutsara at nagsimulang magkamay. Ginagaya niya ang ginagawa ni Sunshine. This is nice, sabi ni Thea at sumausaw sa sausawan ng dalaga. May bago na naman ako natutunan. Ngumiti si Sunshine. Hindi ba nagkakamay yung mga naging yaya mo? No, sagot ng bata. Hindi ko naman sila nakasabay kumain. They hate me actually. Napatango si Sunshine. Kapag makikipag-usap ka sa matatanda, dapat marunong kang gumamit ng po at opo. Mahalaga yun. Tumango si Thea. Okay po. Ngumiti si Sunshine at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos silang kumain ng batang babaeng si Thea, ay napasandal na lang sila sa upuan habang nakahawak sa kanilang mga tiyan. Busog po ako, sabi ni Thea. Ngayon lang ako kumain ng marami. Matutuwa po si Daddy kapag nalaman niyang malakas na akong kumain. Nagpahinga muna saglit si Sunshine bago hugasan ng pinagkainan nila ni Thea. Nagtungo ang dalawa sa sala at sumalampak sa sofa. Nakataas ang isang paa ni Sunshine na ginaya naman ni Thea. Yaya, where are you from? And are you a lesbian? Grabe ka naman sa lesbian. Nakangusong sabi ni Sunshine. Puro lalaki kasi ang kapatid ko, kaya parang lalaki na rin ako umasta. Pero may dalawa kaya akong ex, hindi nga lang nagtagal. Napatango si Thea. So taga saan ka nga po? Masbate, sagot ni Sunshine. Tumango lang si Thea at binuksan na lang ang TV. Nanood na lamang ang dalawa habang pareho ang ayos ng upo. Dahil masyadong tutok ang dalawa sa pinapanood, ay hindi nila napansin ang pagdating ni Cleo. Napatangan na lamang ang lalaki habang nakatingin sa dalawa na kinukutkot ang ilong nila. Hindi niya inaasahan na ang anak niyang mahinhin at maarte sa katawan ay biglang naging ganon sa isang iglap. I'm here. Agaw pansin ni Cleo sa dalawa. Mabilis namang napaayos si Sunshine. Si Thea naman ay agad tumayo at nilapitan ng kanyang amang si Cleo. Daddy! Masayang sabi ni Thea. Binuhat ni Cleo ang anak. How's your day, baby? Okay lang po. Daddy, ba't po ang aga mo umuwi? Hindi ka po busy sa work mo? Tumango si Cleo. Opo. Napahagikik si Sunshine. Sir, pakilambing din po ako. Nagsalubong ang kilay ni Cleo. Shut up. Go to Thea's room and clean her room. Sungit? Napanguso si Sunshine bago umakyat sa taas para linisin ang kwarto ng kanyang alaga. Thea? Napakunot ang noon ni Cleo habang nakatingin sa kanyang anak na nagkakamay habang kumakain. Why are you using your hands? Aren't you gonna use spoon and fork? Mas marami po kasi akong kumain kapag nakakamay. Sagot ni Thea. Tinuruan po ako ni Yaya magkamay habang kumakain po. Tumaas ang isang kilay ni Cleo at binalingan ng yaya ng anak na nilalagyan ng tubig ang baso. Don't worry sir, hindi ko tuturuan maging barumbado ang anak nyo. Tuturuan ko po yan ng magandang asal. I'm not saying anything. Masungit na sabi ni Cleo. Are you done fixing my daughter's bedroom? Yes sir, kahit i-check nyo pa po. Good. After we ate, follow me to my office. Lahat ng mga rules ko ay didiscuss ko at gusto ko rin maging open ka sa trabahong meron ako. Bakit po sir? Holdupper ka po ba? Napalunok si Sunshine. Kidnapper? Drug lord? I'm more than that. Sagot ni Cleo. Namawis naman ang noo ni Sunshine dahil sa kaba
Natatakot siya dahil baka illegal ang trabaho ng amo niya at madamay pa siya. Ayaw niyang makulong. Nang matapos sa pagkain, ay agad na sinundan ni Sunshine ng amo. Nakaupo ito sa swivel chair habang siya ay nakatayo at inililibot ang kanyang paningin. You need to be aware about my work, panimula ni Cleo. My life is not as simple as you know. I have dangerous life. Sir, wala po akong pakialam sa buhay niyo. Hindi po ako interesado sa buhay niyo. Nandito po ako para magtrabaho at hindi lumandi. Sabi ni Sunshine. I'm not done talking. Inis na sabi ni Cleo at sinamaan siya ng tingin. I'm a mafia. I work in underground and do some illegal stuff. I do kill people but bad people only. Laging nasa kapahamakan ng buhay ko. Lalo na ang anak ko. Now, I need your decision if you still want to work with me or you just want to leave now. Napaisip si Sunshine. Kapag umalis siya sa trabaho, hindi na niya maipapa-opera ang kanyang ina. Kapag naman nagstay siya, pwede siyang mapahamak pero may pogi naman siyang boss. Faster. I hate waiting. Masungit na sabi ng lalaking si Cleo. Matuto ka hong maghintay. Ang hirap-hirap kaya mag-decide sa mga ganitong sitwasyon. Napahinga ng malalim si Sunshine. Sige na po, tutuloy na ako. Alang-alang sa operasyon ni Mama. Are you sure? Wala nang bawian kapag nakapagdesisyon ka na. Sure na ho. Sagot ni Sunshine. Okay, let's proceed to my rules. Umayos ng upo si Cleo. I have 3 rules. First, always eyes on my daughter. Second, always make sure that her things are always clean, especially her food. Third, don't fall in love with me. Natawa si Sunshine. Asa naman po kayo mahuhulog ako sa inyo? Napangisi si Cleo at sumandal sa swivel chair niya. Hindi ka naaakit sa hotness ko? Sir, medyo mahangin ka rin pala. Pilit na tumawa si Sunshine. May kailangan pa po ba kayo? O may sasabihin pa po kayo? Wala na. Sagot ni Cleo na taimtim na nakatitig sa kanya. You may go now. Okay, sir. Ngumiti si Sunshine bago tumalikod at lumabas ng opisina ni Cleo. Napahinga na lang na malalim si Sunshine bago lapitan ng kanyang alaga na naglalaro sa tablet. Sana ay tamang desisyon ang kanyang napili. Aware ka sa work ng daddy mo? Tanong ni Sunshine sa batang babae. Opo, but it's okay po. Lagi naman po akong pinoprotect ni daddy. Kapag nakidnap ka, dapat ililigtas din ako Hindi pa ako pwedeng mamatay. Wala pa kasi akong asawa at kailangan pa maoperahan ni mama. Sabi ni Sunshine. Basta wag ka ma-in love kay daddy Masasaktan ka lang. Babaero kasi daddy ko. Napasimango si Sunshine dahil sa sinabi ng batang babae. Pareho kayo ng daddy mo. Di naman ako may in love sa daddy mo. Hindi ko bet ang mga lalaking masungit at may delikadong trabaho. Promise po yan? Paninigurado ni Thea. Oo, pero kung daddy mo ang may in love sa akin, ibang usapan na yun. Papatulan ko talaga siya kasi medyo malantad ako. Napangiwi si Thea. Medyo mahangin ka po, no? Sumimangot si Sunshine. Tara na nga at papaliguan na kita. Amoy maasim ka na Inamoy ni Thea ang sarili. Hindi naman po Baka po sarili mo ang naaamoy mo po. Malapit-lapit po kasi ang kilikili mo sa ilong mo. Sus, umamin ka na lang. Binuhat ni Sunshine ang batang babae. Huwag kang mag-alala. Tayong dalawa lang naman na nakakaalam na maasim ka. Dinala ni Sunshine ang bata sa CR nito at sinimulang paliguan. Medyo nag-aaway pa ang dalawa dahil ang gusto ni Thea ay siya na ang magpaligo sa sarili. Independent ka naman pala. Bakit need mo pa ng babysitter? Napailing si Sunshine habang binibihisan ng batang babae. Gusto lang yata ng daddy mo na may kasama ka kapag nakidnap ka Yaya, ang daldal mo po. Kinuha ni Thea ang suklay at sinuklay ang sariling buhok. Pero sa lahat ng babysitter ko, ikaw po ang bet ko. Kasi hindi ka maarte at di ka plastic.
Hindi ka sure sa hindi plastic? Biro ni Sunshine. Medyo plastic. Kaya nung sinabi kong hindi ako maffall sa daddy mo? Di totoo yun. Should I fire you now? Gulat na napalingon si Sunshine sa pinto at tumambad sa kanya ang gwapong amo na nakasandal sa hamba ng pintuan. Sir, pilit na tumawa ang dalaga. Jokey-jokey lang ho yun. Nagbibiroan lang naman kami ng anak nyo. I know my limits, sir. And never po ako mahuhulog sa taong pinaglihis sa sama ng loob. You're really mocking my hotness? Sabi ng kanyang among lalaki. Kwento mo yan, sir eh. Siyempre, bida-bida ka dyan. Binigyan na isang peking ngiti ni Sunshine ng kanyang amo. Napailing na lang si Cleo. You can rest now, Miss Babysitter. Tatawagin na lang kita kapag kailangan ng anak ko. Sige ho, sir. Thank you po. Tumayo si Sunshine at lumabas. Hindi maiwasang singhutin ng dalaga ang kanyang amo nang mapadaan siya sa gilid nito. Ang bango-bango ni Cleo at nakakaadik ang amoy nito. Kung droga ka, sir, sigurado, adik na ako sa'yo. Bulong ni Sunshine sa sarili at tumagikik na parang baliw. Bantayan mong maigi ang anak ko ha. Madiing sabi ni Cleo sa babysitter ng anak. Nakasave ang number ko sa cellphone na binigay ko sa'yo. Call me if their class is done. Dito ko kayo susunduin. Oho, sir. Bagot na sagot ni Sunshine. Paulit-ulit po kayo. Baka hanggang panaginip dala-dala ko ang mga bilin nyo. I have a lot of guns. I will use all of that once something bad happens to my daughter. Malamig na sabi ni Cleo. Daddy, huwag mo naman tinatakot po si Yaya. Nakangusong sabi ni Thea. Ingat ka po sa work. Bumaba ang magyaya sa kotse at pumasok ng school. Inihatid ni Sunshine ng batang babae sa room nito bago siya tumambay sa labas at naupo. Dahil sa pagkabagot, ay binuksan ni Sunshine ng cellphone na bigay ng amo at nagpicture siya ng marami. Naglaro din siya ng game sa cellphone dahil wala talaga siyang magawa. Yaya! Napatayo si Sunshine nang marinig ang boses ng alaga. Uwian niyo na? Takang tanong ni Sunshine. Umiling si Thea at naupo. Break time po namin. Isang class pa po bago mag-uwian. Tumango si Sunshine at naupo rin. Binuksan ni Thea ang lunchbox niya at nagsimulang kumain. Pasimple namang nahikiumit ang dalaga sa pagkain ng bata dahil gutom na rin siya. Sharing is caring. Sabi ni Sunshine. Picture pala tayo. Ang ganda ng camera ng cellphone na binigay ng daddy mo. Umawra ang dalawa sa camera at nagsimulang magpicture. Lingid sa kaalaman ni Sunshine, ay konektado ang cellphone sa laptop ng binata. Lahat ng ginagawa nito sa cellphone ay lumilitaw sa laptop ng binatang si Cleo. Kaya napahinto na lamang ang meeting nila Cleo dahil biglang lumitaw sa malaking screen ang litrato ni Sunshine at Thea. Nakakonekta kasi iyon sa laptop ni Cleo sa malaking screen. Sir, tawag sa kanya ng sekretary niya. Napahinga ng malalim si Cleo. Let's cancel this meeting for a while. Tumango ang mga kamiting ng binata at natatawang lumabas ng kanyang opisina. Mukhang close po ang anak niyo at ang bagong babysitter niya. Nakangiting sabi ng sekretary ni Cleo habang nakatingin sa screen na puro mukha ng dalawang babae. Shut up. Go leave now. Masungit na sabi ni Cleo. Napahagik-gik naman ang sekretarya niya bago ito lumabas ng kanyang opisina. Hindi maiwasang maalala ng binatang si Cleo ang kanyang yumaong asawa habang nakatingin sa litrato ni Thea at ni Sunshine. Magmula nang mamatay ang kanyang asawa, ay si Thea na lamang ang babaeng minahal niya. Natatakot ulit magmahal ang binata dahil baka mamatay lang din ito dahil hindi niya kayang maprotektahan. Pogi sana ang daddy mo, kaya lang parang matandang binata. Napatigil sa pagmumuni-muni si Cleo nang biglang mag-play ng video sa screen. Laging nakasimangot, parang papel na nilamuko sa muka. Napasimangot si Cleo. Sa lahat na naging babysitter ng kanyang anak, ito lang ang may lakas ng loob na sagutin at sungitan siya. Napatingin sa oras si Cleo at malapit na ang uwian ng kanyang anak, kaya tumayo na siya para bumiyahe. Sa kabilang banda naman, ay busy sa pagkain si Sunshine ng pagkain
na hindi naubos ng alaga niya. Nagsi-cellphone ito at tinitingnan ng picture nila ng kanyang alaga. Ang cute! Hagik-gik niya. Kunwari pang napipilitan, nag-enjoy rin naman sa picture taking namin. What do you think you're doing? Napatalon si Sunshine sa kanyang kinauupuan nang biglang sumulpot ang kanyang among lalaki. Sir naman! Palagi kang nagugulat. Inis na sabi ni Sunshine. Tinaasan lang siya ng kilay ni Cleo at naupo sa upuang nasa harapan niya. Akala ko ba iti-text lang kita? Ba't nandito ka na agad? Bigla kasing may istorbo sa meeting ko. I forgot to tell you that your phone is connected to my laptop. While we're in the middle of meeting, your pictures and videos appeared on the screen. Naputla naman si Sunshine dahil sa sinabi ng kanyang amo. Sir, napanood ko ang mga video mo at lahat ng yun ay tungkol sa akin. Nangalumbaba ang binata at tinitigan siya. Ngayon, sabihin mo sa akin lahat ng hinanakit mo. Wala naman sir. Jokey-jokey lang po yun. Nagkakatuwaan lang kami ni Thea. Tumango si Cleo. Continue eating. Malapit na lumabas ang anak ko. Napahinga naman ng malalim si Sunshine at nagpatuloy na lang sa pagkain. Saktong matapos siya, ay lumabas si Thea. Daddy! Masayang lumapit ang batang babae sa kanyang ama. How's your school? Malambing na tanong ni Cleo sa anak. Good po. Yaya, send mo po yung picture sa akin ha. Popost ko po yun sa IG ko. Tumango si Sunshine. Dapat lang i-post mo. Sayang naman ang cuteness natin sa picture kung di mo ipopost. Napanguso si Thea. Pinilit mo lang naman ako mag-picture eh. Wow lang ha? Gustong gusto mo nga rin. Tara na nga at baka maitapon pa kita. Daddy itatapon daw po ako ni Yaya. Sumbong ng bata. Joke lang naman. May kasalanan pa ako sa masungit mong daddy. Huwag mong dagdagan at baka tadtarin ako ng bala niya sa katawan. Yaya, anong niluluto mo po? Tanong ni Thea nang madatna ng kanyang yaya sa kusina na nagluluto. Nagluluto ako ng merienda. Sagot ni Sunshine. Maruya at ginataang bilo-bilo. Ngayon ko lang po narinig yan. Kinuha ni Thea ang isang upuan at binuhat palapit sa kanyang yaya. Tumuntong ang batang babae sa upuan at sinilip ang niluluto. Mukhang masarap po. Nakangiting sabi ni Thea. Malapit na pong maluto yan. Gusto ko na pong kumain eh. Natawa si Sunshine at binuhat pababa sa upuan ng bata. Maupo ka na at ihahain ko na ito. Tumango si Thea. Pinatay ni Sunshine ang kalan at nagsimulang maglagay ng ginataang bilo-bilo sa malaking mangkok. Sa malaking plato naman niya nilagay ang nilutong maruya. Let's eat! Nakangiting sabi ni Sunshine at nilagyan ng mangkok ng batang babae ng ginataang bilo-bilo. Dahan-dahan ha, mainit yan. Tumangulang ang batang si Thea at hinipan ng pagkain bago kainin. Wow, masarap po! Siyempre, recipe kaya yan ng mama ko. Pagmamalaki ni Sunshine. Nagsimulang kumain ang dalawa habang nagkukwentuhan. Ang pumapasok na katrabaho ni Sunshine ay inaalok niya rin dahil marami naman siyang niluto. Anong kinakain niyo? Sumulpot si Cleo. Daddy, nagluto si Yaya. Sir, gusto mo po? Huwag ka nang mahiya at tikman mo na ang luto ng magandang yaya ng iyong anak. I didn't know that you're airheaded. Masungit na sabi ni Cleo at naupo. Nagsimulang kumain ng binata at nagustuhan naman niya ang niluto ng dalaga. Not bad. Komento ni Cleo. Tinuruan ako ni Mama magluto niyan. Kapag talaga gumaling si Mama, magpapatayo ako ng maliit na restaurant para sa kanya. Ano pong sakit ng mama mo? Tanong ni Thea. Kidney failure. Kailangan niyang maoperahan para gumaling na siya. Kaya nga ako ngayon nagstay na alagaan ka kahit padelikado ang buhay ko. Mahal na mahal ko ang mama ko. Kahit palagi ako nun inaaway. How much do you need for operation? Tanong ni Cleo sa dalaga. 500,000. Kaya kailangan kong pag-igihan ng trabaho ko. Tama na nga ang drama, kumain na lang tayo at baka tumulo ang uhog ko sa kinakain ko kapag umiyak ako.
Kadiri ka po. Nakingiwing sabi ni Thea. Mag-eat ka na nga lang po. Sorry. Natatawang sabi ni Sunshine at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila sa pagkain ay nagtungo ang mag-ama sa sala. Si Sunshine naman ay naiwan para hugasan ang pinagkainan nila. Hoy! Napangiwi si Sunshine nang may humablot sa buhok niya. Ang bago-bago mo pa lang dito, feeling asawa ka na ni Sir Cleo. Ang landi mo. Anong malandi? Inis na nilingon ni Sunshine na humablot sa buhok niya. Ako? Lalandiin ang amo mo? Gusto may pakain ko pa siya sa'yo? Tinulak ni Sunshine ng kasamahang katulong at tinapakan nito sa paa. Sa susunod na hawakan mo pa ulit ang buhok ko, hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka ng tinidor sa malaki mong mata. Inis na sabi ni Sunshine at umalis sa kusina. Nakasimangot na nagtungo siya sa sala. Yaya, may nangyari po ba? Tanong ni Thea. Umiling si Sunshine. Tawagin mo ako kapag may kailangan ka, kakausapin ko lang pamilya ko. Nagtungo si Sunshine sa kanyang kwarto at tinawagan ng pamilya through video call. Sobrang inis na inis siya sa nangyari at kailangan niya ang pamilya para kumalma siya. Tombits! Bungad sa kanya ng nakakatandang kapatid. Tomboy! Bati naman sa kanya ng nakababatang kapatid. Sampalin ko kaya kayo? Si Mama! Pagsusublatan niya at inirapan ng mga ito. Sinugod sa ospital. Inatake na naman siya ng sakit kaya pinakonfine na ng doktor. Biglang nangamba si Sunshine. Kumusta na siya ngayon? Maayos na ba ang lagay niya? Oo. Sagot ng kanyang bunsong kapatid na si Sanjo. Pero kailangan daw talaga maoperahan ni Mama. Sige, gagawan ko ng paraan. Ani Sunshine, saka huminga ng malalim. Gumagawa na rin kami ng paraan. Pasensya na talaga Sunshine. Kakapanganak lang ni Ate Pat, kaya broke kami ngayon. Sabi ng kanyang kuya Sunny. Naintindihan ko. Balitaan niyo ako tungkol kay Mama. Mag-hostess muna ako dito. Sira ulo. Singhal sa kanya ng kapatid. Huwag mong subukan at walang papatol sa'yo dyan. Pangit mo. Singhal ni Sunshine kay Sanjo bago patayin ng tawag. Muling napabuntong hininga si Sunshine at inisip kung saan siya makakahanap ng perang ipambabayad sa operasyon ng kanyang ina. Bumali kaya ako? Asa naman akong papabalihin ako ng malaking halaga ni Sir Sungit bago pa nga lang ako sa trabaho ko tas balik ka agad ng 500,000? Napailing na lang si Sunshine at lumabas ng kanyang kwarto. Wala na ang mag-ama sa sala kaya nagsimula na siyang hanapin ng mga ito. Natagpuan ng dalaga ang dalawa sa garden at nakaupo sa damuhan. Daddy, may possible po kayang magkaroon ako ng bagong mommy? Natigilan sa paglapit si Sunshine dahil sa sinabi ng bata. Why? You want to have a mother? Hindi ba kita naaalagaan mabuti? Tanong ni Cleo sa anak. It's not like that, Daddy. Gusto ko lang po ng mommy. Miss ko na po ang love ng isang nanay. At saka, bata ka pa naman po. Pwede ka pa mag-asawa ulit. Wag lang yung babae mo ang piliin mo. I hate them. I can be your mommy, Thea. Niyakap ni Cleo ang anak. Wala akong makitang papalit sa mami mo. Si Yaya. Bakit nadamay ako? Sabad ni Sunshine at lumapit sa mag-ama. Hindi ko papatulan ng daddy mong parang nilamukos ng papel ang muka. Pero kapag nginitian ako niya ng isang beses, gagapangin ko yan. Asa ka? Bulong ni Cleo na narinig naman ng dalaga. I don't have a plan to have a new wife. Hindi ako pwedeng mag-asawa ulit. Kapag ang sinabi mong yan ay kinain mo, kakainin din kita. Ngumisi si Sunshine sa binata, nanginiwian at inirapan lamang siya. Saan ba tayo pupunta, sir? Nakasimangot na tanong ni Sunshine sa kanyang amo. Sobrang aga kasi nitong nagising at pati siya ginising nito. 3:00 pa lang ng madaling araw, kinatok na siya nito para magbihis at aalis daw sila. Birthday ni Daddy ngayon, sagot ni Thea. At tuwing birthday niya, pupunta kami sa Tagaytay para mag-enjoy. Napalingon si Sunshine sa lalaki.
Hindi mo naman kasi agad sinabi, di sana hindi kita nasungitan. Kung di ka lang babysitter ni Thea, hindi rin kita isusama. Masungit na sagot ng binata. Hindi na pinansin ni Sunshine ng lalaki at nakipagkulitan na lang kay Thea na pinaglalaroan ng buhok niya. Dahil inantok sa biyahe, ang dalaga ay nakaidlip ito. Nagising na lang siya nang may maramdamang humampas sa kanyang noo. We're here. Walang emosyong sabi ni Cleo sa kanya at bumaba. Napainat-inat naman si Sunshine at bumaba rin. Agad na lumapit sa kanya si Thea nang makababa siya. Ang ganda rito, sir. First time ko makapunta dito sa Tagaytay. Let's go. Naunang naglakad si Cleo paakyat sa matarik na daan. Nasa People's Park sila ngayon at marami-rami na rin ang tao. Sir, kapagod. Ganito ba ang lagi niyong ginagawa? Hindi ko bet ang ganitong trip niyo. Thea loves hiking. Buti nga, hindi kita sa bundok dinala eh. Nang makarating sa tuktok ay nagpicture ang mag-ama. Napaupo naman si Sunshine sa isang gilid dahil sa pagod. Ang ganda naman dito. Bulong ng dalaga habang inililibot ang kanyang paningin. Ilang saglit pa ay nag-aya ng mag-amang bumaba dahil pupunta naman sila sa iba-ibang pasyalan. Dahil pababa masyado ang daan ay kusang naglalakad ang paa ni Sunshine. Sir, ayaw uminto ng paa ko. Tarantang sabi ni Sunshine. Sir, masusubsob ako. Mabilis namang hinapit ni Cleo ang bewang ng dalaga upang hindi ito masubsob. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Sunshine habang nakatingin sa amo niyang sobrang lapit sa kanya. Huwag kang assuming, sabi sa kanya ni Cleo, kaya nawala ang nararamdaman niyang excitement. Hahawakan kita ng ganito hanggang sa makababa tayo. Baka magulat na lang kami ni Thea, gumugulong ka na pababa. Tumango lang si Sunshine habang pasimpleng nakahawak sa dibdib niyang malakas ang kabog. Nang makarating sa ibaba, ay bumalik na sila sa kotse at umalis sa lugar na yon. Kinikilig ka ba kay Daddy? Bulong ni Thea sa kanya. Bakit naman ako kikiligin sa daddy mo? Nakasimangot na tanong ni Sunshine sa batang babae. Hindi lang daddy mo ang gumanon sa akin. Ginanon din kaya ako ng mga ex ko. Habang hinuhold up nga lang. Hindi ka pala swerte sa love life? Komento ni Thea. Sumubo ka kay daddy, baka po swerte ka na. Aba, teka lang naman. Noong una, binalaan mo kong huwag patulan ng daddy mo. Tas ngayon binubugaw mo na ako sa kanya. Humagikik na si Thea dahil sa sinabi niya. Huminto ang sasakyan nila sa isang convenience store. Bumaba ang mag-ama at pumasok sa loob. Samantalang naiwan mag-isa si Sunshine sa loob dahil tinatamad siyang bumaba. Nagulat siya nang biglang umandar ang kotse at paglingon niya sa driver's seat ay minamaneho na ito na isang kalbong lalaki na malaki ang katawan at may hawak na baril. Sino ka? Takot na tanong ni Sunshine. Magnanakaw! Magnanakaw! Tigil! Sigaw ng kalbo at tinutukan siya ng baril. Ikaw ang papatayin ko sa halip na asawa mo. Asawa? Wala nga akong boyfriend, asawa pa? Nagsimulang mangilid ang luha ng dalaga. Si Sir Cleo ba ang kaaway mo? Ba't ako ang kinuha mo? Nagtatrabaho lang naman ako sa kanya eh. Shut up! Sigaw ng kalbo at tinutukan siya ng baril. Napaatungal naman ang iyak si Sunshine dahil sa sobrang takot. Natatakot siya dahil baka mamatay siya. Hindi pa nga magaling ang mama niya. Madadagdagan na naman sila ng gastos kapag namatay siya. Napatakip na lang si Sunshine ang kanyang tenga at malakas na napasigaw nang may marinig siyang sunod-sunod na putok. Huminto ang kotse pero hindi siya gumagalaw. Umiiyak lang siya habang takip ng tenga at umiiyak. You're safe. Napaangat siya ng tingin sa nagsalita. Come here. Mas lalong napaiyak si Sunshine at kumalong sa kanyang boss. Parang batang buhat siya nito. Tumahan ka na. Malambing na sabi nito. I'm sorry. Hindi ko siya napansin kaya hindi kita nabalaan. Ang bilis niyang magpatakbo. Tapos may baril pa siya. Akala ko mamatay na ako. Ngawa ni Sunshine. Wala pa nga akong asawa, mamamatay na ako. Tapos mahal din ang kabao. Kawawa naman sila mama kapag namatay ako. Hindi maiwasang matawa ni Cleo. Yan ang iniisip mo?
Tumango si Sunshine. Ang mahal kaya ng kabaong. Hindi pa ako operahan si Mama. Dadagdagan ko pa ang gastos nila. Don't worry, you're safe now. Inupo ni Cleo ang dalaga sa bumper ng kotseng nahiram niya. Okay na, wala na yung papatay sa'yo. Tumango lang si Sunshine at nagpunas ng luha. Nilingon nito ang kotse ng binata at may mga nakaitim na nakapaligid doon. Paano yan? Wala na tayong kotse pa uwi. Sabi ni Sunshine. Ayokong maglakad. Gusto ko, buhatin mo ako ulit. May kotseng parating sa atin. Sagot ni Cleo at inayos ang buhok niya. Teka, nasaan ang anak mo? Huwag mo sabihing iniwan mo. Kasama siya ng tauhan ko. Sakay siya na magiging kotse natin pa uwi. Papunta na sila dito kaya chill ka lang. Nakangusong tumangos lang si Sunshine at pilit inaalis sa kanyang isipan ang nangyari sa kanya. Mabuti na lamang at hindi niya nilingon ng bangkay dahil baka binangungot na siya. They're here, sabi ni Cleo. May humintong kotse sa kanila. Bumaba doon ng isang lalaki at si Thea. Yaya! Lumapit si Thea kay Sunshine at niyakap ito. Ayos ka lang po ba? Oo, binuhat ako ng daddy mo kaya ayos na ayos ako. Huwag ka po aalis ha. Kapag umalis ka, wala na akong yaya. Parang maiiyak na sabi ni Thea. Hindi ako aalis. Binuhat ni Sunshine ng bata at sumakay sila ng kotseng dumating. Ang tigas pala ng muscle ng daddy mo, no? Binuhat niya ako. Damang-dama ko kanina. Nanchancing ko lang yata kay daddy eh. Sagot ni Thea. Tumawa lang si Sunshine at kinurot ang pisngi ng batang babae. Ang totoo ay natatakot pa rin siya. Ayaw niya lamang ipakita kay Thea dahil alam niyang mag-aalala ito para sa kanya. Matapos ang nangyari kay Sunshine, ay lagi na silang may bantay ni Thea. Nag-provide si Cleo ng magiging bantay para sa anak at sa babysitter ng kanyang anak. Kumusta ang klase? Nakangiting tanong ni Sunshine sa kanyang alaga. Okay naman po. Starting Monday po wala na kaming klase. Magpa-practice na lang po kami para sa recognition na magaganap. Napatango si Sunshine. Siguradong marami kang medals niyan. Grabe, nakaka-proud ka. Thank you po, Yaya. Nakangiting sabi ng bata. Nang makarating sa gate, ay nandoon na kaagad ang sundo nila. Sumakay ang dalawa sa sasakyan. Bakit po hindi si Daddy ang sumundo sa amin? Tanong ni Thea sa driver ng kotse. Ang sekretary ni Cleo ang sumundo sa kanila. Sa office ko kayo ididiretso. May importanteng meeting kasi si Sir Cleo, kaya ako muna ang inutusan niyang sunduin kayo. Tumango lang sina Sunshine at Thea. Nang makarating sa kumpanya ni Cleo, ay namangha na lang si Sunshine. Ang laki naman itong building. Manghang sabi nito, ang yaman-yaman niyo, Thea. Masipag po kasi si daddy ko. Tara na po, gutom na po kasi ako. Sumakay sila sa elevator. Pinindot ng sekretary ni Cleo ang floor ng kanyang boss. Daddy! Sigaw ni Thea nang makapasok sila sa office ni Cleo. Napatigil ang mga ito sa pag-meeting at napatingin kay Thea at Sunshine. How's your school? Malambing na tanong ni Cleo sa anak. Mabuti naman po. Daddy, Monday po practice na kami sa recognition. Wala na po akong klase sa Monday. Napatango si Cleo. Let's dismiss this meeting. Kumain muna kayong lahat. Tumango lang ang mga kamiting ng binata bago tumayo at lumabas. Sir, gutom na kami. Naupo si Sunshine at sumandal. May food na ba tayo? Tumango si Cleo at nagtungo sa isang lamesa. Kinuha nito ang pinabili niyang pagkain bago maglakad pabalik kina Thea. I ordered food for us. Lagi kayong gutom ni Thea kaya alam kong pagkain agad ang hahanapin niyo. Magkakasundo tayo kapag laging ganyan, sir. Dahil yata sakit ko bakit medyo nagkakalaman na ang anak mo eh. Nagsimula silang kumain. Nakakamay si Thea at Sunshine. Dahil na-curious si Cleo, ay nakigaya na rin siya sa dalawa. It's not bad using your hands while eating,
Saad ni Cleo. Mga kamay mong nabahira ng iba't ibang dugo? Komento ni Sunshine. Sinamaan siya ng tingin ng lalaki na kanyang kinatawa lang naman. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Nang matapos silang kumain, ay agad na humilata ang magyaya sa sofa. Padabog namang niligpit ni Cleo ang pinagkainan nila. Ako ang boss, pero ako ang pinaglilinis mo. Sir, babysitter lang ako ni Thea, hindi ako tagalinis. Huwag ka na po magreklamo, dahil tapos ka namang maglinis na. Mahina na lang na napamura ang binata at naupo sa kanyang swivel chair para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Yaya, kapag ba natapos ang contract mo, iiwan mo na ako? Tanong ni Thea na ikinatigil ni Cleo at Sunshine. Aalis ka na po talaga? Siguro. Sagot ni Sunshine at hinaplos ang buhok ng bata. Kasi kailangan sundin ang contract at kailangan ko na rin bumalik sa pamilya ko. Pero paano po ako? Naiiyak na tanong ni Thea. Nandiyan naman ang daddy mo. Ano ka ba? Huwag mo munang isipin ang bagay na yon. Matagal pa yon. Pero ayokong aalis ka po. Mahigpit na yumakap si Thea kay Sunshine. Mabait naman po ako, diba? Tuloy-tuloy mo na pong alagaan ako. Honey! Naputo lang madamdaming eksena nila nang bumukas ang pinto at iluwal ang babaeng halos wala ng damit. Napangiwi na lamang si Sunshine at Thea na parang uod itong maglakad palapit kay Cleo. You're not answering my calls. Matinis ang boses na sabi ng babae. Honey, hindi mo ba ako na-miss? Kasi ako, I miss you so much. Daddy, masakit po sa tenga ang boses niya. Nakasimangot na sabi ni Thea. Hello ate, pwede po bang umalis na kayo? Baka po kasi ma-stress ang mami ko. Buntis pa naman po siya sa kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Cleo at ng babae dahil sa sinabi ni Thea. Oo nga. Pakikisakay ni Sunshine sa bata at hinimas ang kanyang tiyan. Makakaiba ng konsensya mo kapag nawala ang baby namin ng asawa ko. Alam mo, maganda ka. Huwag mong hayaang gawin kang kabit ng lalaking yan. Napatayo ang babae at sinampal si Cleo. Akala ko ba single ka? Ang sabi mo, ako lang ang babae mo. Padabog na umalis ang babae habang mangiyak-ngiyak. Nagkatingin na naman si Sunshine at Thea at nag-appear ang mga ito at tumawa. What do you think you're doing? Galit na sigaw ni Cleo, kaya natigilan ng dalawa at napalunok. Sinampal niya ako dahil sa'yo. Patay. Bulong ni Sunshine at ngumiti ng pilit. Sir, sinakyan ko lang naman ang trip ng anak niyo. Huwag ka naman bumuga ng apoy dyan. Tumayo si Cleo kaya mabilis naman binuhat ni Sunshine ng alaga at tumakbo palabas. Come back here! Bumalik kayo dito. Ikaw kasi. Paninisi ni Sunshine sa batang babae. Siguradong sasakalin ako ng tatay mo kapag nahuli ako nun. Kaya po wag kang magpahuli. Sagot ni Thea. Napahinto sa pagtakbo si Sunshine nang may humablot sa damit niya. Napalunok na lang siya at unti-unting nilingon si Cleo na salubong pa rin ng kilay. Kaya mo na po yan, Yaya. Sabi ni Thea at bumaba mula sa pagkakakarga. Huwag mo akong iwanan. Sabi ni Sunshine sa bata pero tuluyan na itong nawala. Sir, joke-joke lang naman po. Huwag mo ako suntukin. Ang laki ng kamao mo. Siguradong tegi ako pag tinamaan ako niyan. Napahinto si Sunshine sa pagsasalita at nalaki na lamang ang mga mata niya nang bigla siyang halikan ng kanyang amo. Not bad. Nahangising sabi ni Cleo nung humiwalay siya. Sira ulo ka? Tinuhod ni Sunshine ang alaga ng binata at lumayo dito. Pangit mong kabanding. Humiwalay ka agad. Inirapan niya ang binata at nagmamadaling umalis doon. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib na tila ba mahuhulog ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan ang ginawang paghalik sa kanya ng binata pero nagustuhan niya. Ang galing mo! Sigaw ni Sunshine nang umakyat sa stage si Thea. Practice na recognition ng kanyang alaga. At talaga naman na kahit practice pa lang ay sobrang proud na siya sa bata. You're noisy.
Hinila siya paupo ni Cleo. Calm down. Practice lang to. Magagawa mo? Sobrang proud talaga ako sa anak mo eh. Ikaw ba? Hindi ka ba proud sa anak mo? Aba, gusto mong tadyakan ko ulit yung alaga mo? Of course, I'm proud of my daughter. Sagot ng lalaki. Thea is my treasure. Lahat ng achievements niya ay karangalan ko. Diyan tayo magkakasundo. Kailangan sisipot ka sa recognition niya na kapag ikaw talaga nawala, palalayasin kita. Ako? Palalayasin mo? Tumaas sa isang kilay ni Cleo. Bahay ko yun. Bakit akong palalayasin mo? Oo nga pala. Napakamot sa batok si Sunshine. Suntukin na lang kita, hindi na palalayasin. Napailing na lang si Cleo na may konting ngiti sa kanyang labi. Uy, ngumiti siya. Tinusok ni Sunshine ang tagiliran ni Cleo. Napaigtad naman ng binata na ikinatawa ni Sunshine. Ikaw sir ha? Napapangiti na kita. Shut up. Masungit na sabi ni Cleo. Hindi naman nakinig si Sunshine at sinundot pa rin ang tagiliran ng lalaki. Sunshine, stop! Napahagik-gik si Sunshine. Ang cute mo mapikon, tas pogi ka kapag nakangiti. Really? Pasimpleng umiti ang binata. Tumango si Sunshine. Kapag kasi nakasimangot ka o hindi nakangiti, para kang matandang binata na laging inaasar ng mga bata. Gayahin mo rin minsan yung sekretary mong palaging nakangiti. Pogi niya kaya? Dagdag pa ni Sunshine. Nagsalubong ang kilay ni Cleo at tinalikuran ng dalaga. Biglang nainis ang lalaki dahil pakiramdam niya, kinukumpara siya ng dalaga sa sekretarya niya. Hanggang sa matapos ang practice ni Thea ay hindi na pinansin ni Cleo si Sunshine na ikinataka naman ng dalaga. Yaya, inaway mo po ba si Daddy? Tanong ni Thea sa dalaga na makababa sila ng kotse. Hindi. Di ko nga rin alam kung bakit tinutopak yung daddy mo eh. Sige po, magbibihis lang ako. Paalam ni Thea at mabilis na umakyat patungong kwarto nito. Naupo naman sa sofa si Sunshine habang iniisip kung bakit may topak ang kanyang amo. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman itong sinagot ni Sunshine. Tombits! Kinabahan si Sunshine nang marinig ang hagulhol ng kapatid. Tombits, si Mama. Ano nangyari kay Mama? Kinakabahang tanong ni Sunshine. Si Mama, sagot lang nito. Sunshine, si Mama. Uuwi ako, hintayin niyo ako. Binaba niya ang tawag kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Kinakabahan siya. Natatakot siya dahil baka may nangyari na masama sa kanyang mama. Sunshine? Ba't ka umiiyak? Sir, uuwi ako. Kailangan ako ni mama ko. Nilapitan ni Cleo ang dalaga at niyakap ito. Uuwi tayo. Tumahan ka na. Tumango lang si Sunshine at nagpunas ng kanyang luha. Thea, bumaba ka at aalis tayo. Sigaw ni Cleo. Agad namang bumaba si Thea na may dalang backpack. Narinig ko po lahat, Tati. Sabi ng binata at nilapitan si Sunshine. Let's go po, Yaya. Sasamahan ka naming umuwi ni Daddy. Hindi ba? At kailangan mag-book pa ako ng flight? Nakangusong tanong ni Sunshine. May private plane si Daddy. Doon na lang po tayo sasakay. Sagot ni Thea. Tara na po, ang pangit mo po kapag malungkot ka. Natawa si Sunshine at kinurot ang pisngi ng bata. Sumakay sila sa kotse ni Cleo at mabilis namang nag-drive ang binata patungong airport. Nang makarating sa airport, ay dire-diretso sila hanggang sa makasakay sa isang malaking eroplano. Ang yaman mo naman, sir. Hindi ka ba nauubusan ng pera? No. Are you feeling okay now? Medyo. Napahinga ng malalim si Sunshine. Thank you po, sir ah. Kung wala po kayo, baka hindi ako agad makakauwi. Sorry din po kung nagalit ka sa akin. Sorry too for being mad. Kinumpara mo kasi ako sa sekretarya ko kaya nagalit ako. Dapat ako lang malakas pagdating sa'yo. Don't compare me again to other men. Naks, grabe ka naman po magselos, sir. Biro ni Sunshine.
Huwag kang mag-alala, Sir Cleo. Ikaw lang naman ang nakakapagpakilig sa akin eh. That's good to hear. Nakangising sabi ng binata. Ako lang naman talaga dapat ang nakakapagpakilig sa'yo. Simula nang halikan kita, wala nang ibang may karapatan sa'yo kundi ako. Hala, paano ako niyan makakapag-asawa kung inangkin mo na ako? Bahala ka, ikaw na lang ang gagawin kong asawa. That's my plan. Sagot ng kanyang amo. Wow, crush mo na po si Yaya, Daddy? Sabat ni Thea. Daddy, okay lang po sa akin kung si Yaya magiging mami ko. Gusto ko po siyang maging mami. Napaiwas naman ang tingin si Sunshine. Tantanan niyo nga ako mag-ama, ang lalakas ng trip niyo. Seryoso naman po si Daddy. Don't worry, Daddy. Tutulungan po kitang ligawan si Yaya. Che! Inirapan ni Sunshine na mag-ama at tumingin na lang sa bintana. Pisti ka! Bulyaw ni Sunshine sa bunsong kapatid. Kung makaiyak ka sa tawag parang may nangyaring masama. Tears of joy lang. Sagot ni Sanjo sa kanyang kapatid na si Sunshine. Pinatay mo kasi agad yung tawag kaya hindi ko nasabi pa. Naubusan din ako ng load kaya hindi na ako nakatawag. Hindi ko naman alam na uuwi ka pala ngayon. Nakakagigil ka. Hinila ni Sunshine ang buhok ng kanyang nakababatang kapatid. Tama na yan. Awat ng ina ni Sunshine sa kanila. Maayos na ako, Sunshine. Naoperahan na ako at sabi ng doktor, magiging ayos na ang kalagayan ko. Nakahinga naman ng maluwag si Sunshine bago lapitan ng kanyang ina at yakapin ito. Masayang-masaya ako, Mama. Mahal na mahal kita. Humiwalay sa yakap si Sunshine. Magpagaling ka po ah. Lagi mo ring sundin ang payo ng doktor para hindi ka na ulit bumalik sa ospital. Oo anak. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Teka, saan po kayo kumuha ng pera pampa-opera? Hindi naman po siguro kayo ng hold up, no? Kay Sanjo. Sagot ng kanyang kuya Sunny. Nilingon ni Sunshine ang kapatid. Ibinenta mo ang katawan mo? Buti may pumatol. Ang sama ng ugali mo. Umirap ang nakababatang kapatid ni Sunshine. Tinawagan ako ng boss mo. Hindi ko rin alam kung paano niya nakuha ang number ko. Ang sabi niya ay ipa-opera na namin si Mama at siya nang bahala sa gastusin. Tinanggap ko agad kahit di ko pa nasasabi sa'yo. Lumala na kasi ang kalagayan ni Mama. Nilingon ni Sunshine ang binata na taimtim na nakatitig sa kanya. Ginawa mo yun? Yeah, it's okay if you're mad. Naintindihan ko dahil nangyayalam ako nang walang permiso mo. Nilapitan ni Sunshine ng lalaki. Buong akala ni Cleo ay sasampalin siya ng dalaga. Kaya ganun na lang ang gulat niya nang yakapin siya nito. Salamat. Buong pusong sabi ni Sunshine. Salamat sa pahingi-alam. Kung hindi mo ito ginawa, baka wala na si Mama. Maraming salamat, Sir Cleo. No worries. Basta para sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na umaksyon. Humiwalay sa yakap ang dalaga. Thank you talaga, Sir Cleo. Dagdag pogi points ka sa akin. Ngumiti lang ang lalaking si Cleo bago kurutin ang kanyang pisngi. Siguro magpahinga muna kayo. Sabi ng ama ni Sunshine. Doon muna kayo sa bahay. Bukas na lang kayo bumalik sa Manila. Sige po. Mukhang pagod na rin po kasi ang alaga ko. Mag-iingat kayo. Sabi ng ina ni Sunshine. Sanjo, samahan mo sila sa pag-uwi. Huwag kang makulit ha. Areglado ma. Sagot ni Sancho. Lumabas sila ng ospital at pumara ng jeep. Napapalingon si Sunshine kay Cleo at Thea dahil mukhang first time ng mga ito sumakay sa jeep. Ayos lang kayo? Alalang tanong niya. Yes. Sagot ni Cleo at tinakbayan siya. Move here. Nasusunggo ka ng lalaking katabi mo. Umusad naman si Sunshine palapit kay Cleo. Ilang saglit lang ay huminto na ang jeep. Agad silang bumaba at sinimulang lakarin ang kalsada patungong bahay nila Sunshine. Ang ganda naman po dito. Nakangiting sabi ni Thea na buhat ng dalaga. Marami sigurong chismosa dito. Natawa si Sunshine. Hindi ka nagkakamali. Tingnan mo bukas. Balita na sa buong baryo namin na nakapag-asawa ako ng gwapong mayaman.
Gusto mo bang tutuhanin natin para hindi na siya chismis? Banat ni Cleo. Sir Cleo, pag-usapan pa natin yan. Ida na natin sa tagayan mamaya. Tantanan mo ang boss ko, Sanjo. Huwag mo siyang idamay sa pagiging lasinggero mo. Masungit na sabi ni Sunshine sa kapatid. Puro kainom, ba't hindi ka magtrabaho? May trabaho kaya ako. Day off ko lang ngayon. Kung di mo na itatanong, isa akong manager sa isang coffee shop. Masyado kong judgmental. It's okay, mataas ang tolerance ko sa alak. Hindi simpleng alak ay papainom sa'yo niyan. Bahala ka, walang sisihan na. Nang makarating sa kanilang bahay, ay agad silang pumasok. Sinamaan ang tingin ni Sunshine ng kapatid na si Sanjo dahil bumungad sa kanilang mga nagkalat itong brief. Nakalimutan ko lang tiklupin. Tumawag kasi sila papa kaya naiwan ko na. Paliwanag ni Sanjo. Paghanda mo na kami na makakain. Utos ni Sunshine sa kapatid. Sige na. Napakamot ng ulo si Sanjo bago sundin ang ate niya. Nagtungo naman si Sunshine sa kwarto ni Sanjo. Kinalkal niya ang dating damitan ng kanyang kuya Sunny at kumuha doon na isang matinong damit at short. Kinuha niya rin ang hindi pa nito nagagamit na underwear bago lumabas. Sir, ito po ang susuotin niyo. Lahat po yan ay malinis, lalo na yung underwear. Ayun po ang CR. Magbihis muna kayo. Thank you. Tugon ni Cleo. Binuhat naman ni Sunshine ang alaga at dinala sa kwarto niya. Nangalkal siya na medyo maliit niyang damit. Sa underwear naman, ay binuksan niya ang dapat na ireregalo niya sa kanyang inaanak. Kaso, hindi natuloy ang pagiging ninang niya dahil nag-away sila ng dati niyang kaibigan. Palitan na kita, sabi ni Sunshine at pinalitan ng damit ng bata. Nagpalit din si Sunshine ng damit bago sila lumabas ni Thea. Nadatnan niya sa sala si Cleo na agad niyang inaya sa kusina. Pork steak ang ulam. Yan lang natira, pasensya na. Okay na yan. Kain na tayo. Kumain ng tatlo ng nakakamay. Napangisi na lang si Sanjo at umalis sa kusina. Nang matapos kumain ng tatlo, ay hinugasan na yun ni Sunshine bago sila magtungo sa sala. Shot na tayo, boss. Sabi, nang kapapasok lang na si Sanjo na may dalang lambanog at pulutan. Doon na kayo sa kwarto, sabi ni Cleo sa dalawang babae. Sige, walang suntukan na. Tumango lang si Cleo sa dalaga. Pumasok si Sunshine at Thea sa kwarto. Kinuha ni Sunshine ng cellphone niya at binuksan ng Netflix. Nood na lang tayo. Pabayaan muna natin ang ama mong lasinggero. Nanood lang ang dalawa sa kwarto. Napalingon si Sunshine sa bintana at napagtanto niyang malalim na ang gabi. Maingat na inayos si Sunshine ang pagkakahiga ng kanyang alaga bago isara ang bintana. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan sa sala ang bagsak na kapatid at si Cleo. Ang kulit kasi. Iniligpit ni Sunshine ang pinag-inuman ng mga ito. Tinapik niya si Cleo na ungulang ay sinagot. Napailing si Sunshine bago ito hilahin patayo at alalayan patungong kwarto niya. Ang bigat mo? Reklamo ni Sunshine nang mailapag ito sa kama. Peste, nirayuma yata ako. Hinila siya ni Cleo kaya napunta siya sa ibabaw ng binata. Ang ganda-ganda mo, mahal ko. Napahagikik si Sunshine. Pogi-pogi mo, mahal ko. Huwag kang aalis ha. Love you. Bigla siyang hinalikan ni Cleo. Napapikit naman si Sunshine at nilabanan ng halik ng binata. Natauhan lang siya na makatulog ito. Anak ng tokwa. Umalis si Sunshine sa ibabaw nito. Buti na lang, walang nakakita. Baka isipin na ginagapang kita kasi lasing ka. Pinilig na lang ni Sunshine ang ulo bago mahiga sa tabi ng kanyang alaga. Napangiti na lamang si Sunshine nang tumagilid ng higa si Cleo at yakapin silang dalawa ni Thea. Inisip tuloy niya na happy family sila. Damn! My head hurts so much. Daing ni Cleo habang nakasandal sa balikat ng dalaga. I think I'm dying. Binalaan na kasi kita, pero mayabang ka. Sabi lang ni Sunshine at napailing. Hindi porket lasinggero ka ay makakaya mo na ang tama ng lambanog. Umungot lang si Cleo at hindi na nagsalita pa. Nasa eroplano na ang tatlo ngayon dahil pauwi na silang Maynila. May trabahong emergency si Cleo kaya hindi na nila nagawang dumaan ng ospital
para magpaalam sa ina ni Sunshine. Tinawagan na lang ni Sunshine ng mga magulang para magpaalam. Makakapagtrabaho ka pa kaya niyan mamaya? Alalang tanong ni Sunshine sa lalaki. Yeah, I need to attend to that work. Pumulupot ang braso nito sa kanyang bewang. It's an underground work. Napatango naman si Sunshine at hindi na kinausap ang binata para makapagpahinga ito. Halos magagabi na rin nang makalapag ang eroplano nila. Hindi na sumama si Cleo sa pag-uwi sa dalawa dahil may aasikasuhin ito. Crush ka na ni Daddy, sabi ni Thea habang nasa biyahe sila. Crush mo na rin ba si Daddy? Medyo, sagot ni Sunshine at humagikik. Alam mo, huwag muna nating isipin yan. Baka hindi sigurado ang daddy mo sa nararamdaman niya. Aba, ayoko na mamasaktan. Sigurado po akong seryoso sa'yo si Daddy. Desisyon po ako eh. Sagot ni Thea at humagikik din. Napailing na lang si Sunshine at dumungaw sa bintana. Natigilan siya nang mapansing hindi papuntang bahay ang tinatahak ng driver. Puro puno na ang kanilang nadadaanan. Manong, hindi ito pauwi sa bahay. Niyakap ni Sunshine ng bata dahil sa kaba. Alam ko. Sagot ng driver at nakangising nilingon sila. Gagamitin ko kayo para sa katapusan ni Clarkson. Kaaway siya ni Daddy, sabi ni Thea. Siyang pumatay kay Mommy. Mabilis namang sinakal ni Sunshine ng driver at sinabunutan. Sira ulo ka? Ibaba mo kami. Nagpagewang-gewang ang sasakyan dahil sa pananakal ni Sunshine sa driver. Ibaba mo kami. Pitiwan mo ko. Papatayin kitang babae ka. Mas diniinan ni Sunshine ng sakal hanggang sa huminto ang kotse. Bumaba ka na, Thea. Bilis! Bumaba naman si Thea. Malakas munang sinuntok ni Sunshine ng kalaban bago siya bumaba ng sasakyan. Binuhat niya si Thea at tumakbo palayo sa kotse. Diyos mio, Marimar! Sigaw ni Sunshine nang may magpaputok sa gawin nila. Lumingon siya sa kanyang likuran at marami ng kalalakihan na nakasunod sa kanila. Mas binilisan ni Sunshine ng takbo hanggang sa makapasok sila sa kakahuyan. Yaya, saan po tayo magtatago? Takot na tanong ni Thea. Nakita ni Sunshine ng isang punong medyo makapalang dahon. Inilipat niya si Thea sa kanyang likuran bago magsimulang umakyat sa puno. Sumiksik siya sa pinakatago at niyakap ang alaga. Huwag kang maingay, bulong ni Sunshine sa bata. Bad trip, paano natin tatawagan ng daddy mo? Alam niya na pong nasa danger tayo, sabi ni Thea. May tracking device at alarm po itong kwintas ko sa loob. Pinindot ko na po yung button doon kaya alam na ni daddy na nasa danger tayo. Tumango si Sunshine at sinenyasan ng bata na wag nang maingay. Nawala! Dinig nilang sigaw ng kalaban. Libutin niyo ang buong gubat. Siguradong hindi pa nakakalayo ang mga yon. Narinig nila ang mga papalayong kalalakihan, kaya bahagyang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Dito ka lang. Hahanap ako ng tulong. Kahit anong mangyari, wag kang aalis dito. Bulong ni Sunshine sa batang babae. Mag-iingat ka po. Nag-aalalang sabi ni Thea. Mahal kita, Yaya. Ngumiti si Sunshine at hinalikan sa noo si Thea bago bumaba sa puno. Maingat siyang naglakad. Pero agad ding napatigil nang biglang sumulpot ang mga kalaban. Malas naman. Inis niyang sigaw. Wala pa akong 10 hakbang. Nandito na naman kayo. Matapang ka. Nakangising, sabi ng driver kanina na pinuno ng mga humahabol sa kanila. Tingnan natin ang tapang mo kapag tinikman ka naming lahat. Napangiwi si Sunshine. Mahiya ka nga sa itsura mong yan. Hawakan niyo. Utos ng leader. Lumapit naman ang mga tauhan nito sa kanya, pero bago pa mahawakan si Sunshine, ay agad nang bumagsak ang mga ito. Not again, Mario. Napangiti si Sunshine na makita si Cleo, kasama ang mga tauhan nito. I won't let you hurt my woman this time. Cleo! Nakangiting sabi ni Sunshine at lumapit sa binata. Binastos ako niyan. Gagantihan ko sila. Are you okay? Where's Thea?
Tinago ko. Hulihin mo yung mga yan at kulong. Hindi ako papayag. Galit na sabi ni Mario. Mabilis nitong pinaputok ang gatilyo patungo sa gawin ni Sunshine. Naging alerto naman si Cleo at hinarang ang balang para sana sa dalaga. Tinamaan si Cleo sa dibdib na agad bumagsak. Pinagbababaril na naman ng mga taon ni Cleo si Mario. Cleo! Dinaluhan ng dalaga ang binata. Hoy, huwag kang mamamatay. Akala ko ba crush mo ako? Ika-crush ba kita? Huwag ka lang mamatay. I won't. Sagot ni Cleo habang sapo ang dibdib na dumudugo. I won't die. I love you. Unti-unting pumikit ang binata, kaya mas lalong nataranta si Sunshine. Dalhin niyo siya sa ospital. Kapag namatay ito, wala na akong future asawa. Binuhat naman agad si Cleo ng kanyang mga tauhan at susunod na sana si Sunshine pero nang maalala niya si Thea, ay binalikan niya ito sa puno. Si Daddy po, ayos lang naman po siya, di ba? Oo, ayos lang siya. Tsaka hindi mamamatay yun. Nag-promise ako na ika-crush ba ko siya eh. Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Sunshine sa isang taong kagigising lang. Halos 2 linggo itong walang malay. Malapit sa ugat ng puso tinamaan ng binata kaya naging kritikal ang lagay nito. Buti na lamang at masamang damo ito kaya nakaligtas. I'm fine. How about you? How are you, my love? Anong my love? Inirapan ni Sunshine ng binata. Sabi mo, ika-crushback mo ako kapag lumaban ako. Napanguso si Cleo. Lord gave me a second life just to be with you. Joke lang naman. Nakangising sabi ni Sunshine. Sinabi ko lang yun para mabuhay ka. I don't accept your joke. Hinapit ni Cleo ang bewang ng dalaga at siniil ito ng halik. Napapikit naman si Sunshine at sinabayan ng labi ng binata na may malamyos na galaw. Yan tayo eh. Na-late lang po ako. Naging grabe na kayo. Napahiwalay ang dalawa sa isa't isa at napalingon sa isang bulinggit na pumasok. How's your school? Natatawang tanong ni Cleo sa anak. Malapit na po ang recognition. Kayong dalawa ni Mami ang aakyat po sa stage ah. Mami? Takang tanong ni Cleo. Si Mami Sunshine. Mami ko na po siya simula ngayon. Nice one. Sagot ni Cleo at kinalong ang anak. Matutupad ng dream family mo. Advance ka na nga eh. Hindi ka pa nga nanliligaw? Pagpapakipot ni Sunshine. Ngumisi si Cleo. But we already kissed each other. Sige na nga, tayo na kung mapilit ka. Sagot ni Sunshine. Natawa na lang silang tatlo at sabay-sabay na napailing. Clarkson, Thea, G. Nakangiting umakyat si Thea sa stage kasama ang kanyang Daddy Cleo at Mommy Sunshine. Sinabi ang mga award ng bata at hindi maipaliwanag ni Sunshine ng tuwa dahil sa daming award nito. Ang galing naman ng baby ko. Hinalikan ni Sunshine si Thea sa noo. I'm so proud of you, Thea. Love na love kita. Thank you po, Mommy at Daddy. Nakangiting sabi ni Thea at hinalikan sa pisngi ang mga magulang. Umalis sila sa school at nagtungo sa resort na pinareserve ni Cleo para sa celebration ng anak. Wow! Thank you so much, Daddy. I love you po. Masayang sabi ni Thea. Daddy loves you too, anak. Eat muna tayo bago mag-swimming. Naupo sila sa isang table na puno ng pagkain at nagsimula ng magsikain. Pagkatapos nilang gawin iyon, ay agad na nagbihis si Sunshine at Thea bago lumusong ng tubig. Si Cleo naman ay hinubad lang ang pants at saka lumusong na rin. Mommy, sagurin natin si Daddy. Sabi ni Thea at sinabuyan ng tubig si Cleo. Tinulungan naman ni Sunshine ang batang babae. Natawa lang si Cleo bago lapitan ng dalawa at hapitin sa bewang. May tooth treasure. Malambing na sabi ni Cleo at pareho itong hinalikan sa pisngi. Paano ba yan, Cleo? Ikaw ang na-in-love. Iba talaga ang ganda kong pamana ni Mama. Masyado mo kasi akong inakit. Sa sobrang pagmamahal mo sa anak ko, pati puso ko ay nakuha mo. Aminin mo na, maganda ako, di ba? Hindi ko rin alam kung bakit mo ako minahal. Pero gusto ko magpasalamat sa iyo, Cleo. Salamat at sineryoso mo ko. Masyadong mabilis ang nangyari sa ating dalawa. Pero nararamdaman kong ikaw na talaga.
Ngumiti si Cleo bago binuksan ang palad niya. Napaawang na lamang ang bibig ni Sunshine nang bumungad sa kanya ang isang singsing. I quit my underground job. Kinuha ni Cleo ang kamay ng dalaga at isinuot ang singsing sa daliri nito. I want to have a normal life with you and with our daughter. Ayoko mawalan ulit ng mahal sa buhay kaya gusto kong kayo ang priority ko. I love you so much, Sunshine. Will you marry me? Anak ka ng tokwa, sinuot mo na sa akin ang singsing, magtatanong ka pa. Oo, papakasalan kita. Kahit na ikaw ang pinakadelikadong tao sa mundo, handa akong umakyat sa altar kasama ka. Yehey! Masayang sabi ni Thea. May mommy na ako! Hinaplos naman ni Cleo ang pisngi ng dalaga bago pagdikitin ang kanilang labi. You may now kiss the bride. Nakangiting sabi ng pari kay Cleo. Mabilis namang hinapit ng binata ang bewang ng asawa at sabik na siniilang labi nito. Iho, hinay-hinay. Awat ng pari. Grabe ka. Nagtawa na naman ang mga bisita ng dalawa. Pati ang dalawang kinasal ay natawa na lang. Congratulations po. I love you po, Mommy and Daddy. Masayang bati ni Thea sa mga magulang. We love you too, baby. Sagot ng dalawa at hinalikan ng kanilang anak. Nagkuhanan muna sila ng litrato bago sumakay sa kanilang sasakyan patungong reception. Si Thea ay sumabay sa pamilya ni Sunshine. Hoy, hindi dito ang reception. Tinapik ni Sunshine ng asawa. Sinong may sabing reception muna? Wife, I waited for our honeymoon. Dessert muna bago tanghalian. Natawa naman si Sunshine at napailing na lang. Nang makarating sa hotel na nirentahan ng binata, ay bumaba ang dalawa at nagmadaling pumasok sa loob. Nakatingin pa sa kanila ang mga nadadaanang tao na hindi naman nila pinansin. I love you. Agad na siniil ng halik ni Cleo ang asawa. Kalma. Natatawang sabi ni Sunshine at hinubad ang kanyang gown. Mahal din kita, Cleo. Sagad hanggang bumbunan. Nilapitan ni Sunshine ng asawa at siya na ang humalik dito. That day, she gave herself to her husband. Hindi inakala ng dalaga na ang simpleng pagbe-babysitter niya ay mauuwi sa pagkatagpo niya sa kanyang forever. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Babysitting the Mafia's Daughter, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagnangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!